Nagbabala ang COMELEC sa bagong contractor na Miro System sa mga asuntong harapin nila kung magkakaroon ng dayaan sa 2025 midterm elections. Tiniyak naman ng South Korean company na hindi basta-basta ma-hack ang kanilang sistema. Nasa frontline ng balitang yan, si Mon Gualvez. Formal nang pumirma ng kontrata sa COMELEC ang magiging bagong contractor ng 2025 automated elections na Miro Systems Company Limited mula South Korea. Joint venture ang kontrata, kaya makakatuwang ng Miro sa eleksyon ang tatlong kumpanyang Pinoy na Integrated Computer Systems, St. Timothy Construction Corporation at Centerpoint Solutions Technologies Incorporated. Pero kasabay ng pirmahan, binalaan agad ng COMELEC ang Miro na mananagot sila kung magkakaroon ng dayaan. Pati mga kasosyong Pinoy sa kontrata, damay daw kung magkaroon ng asunto. Madaming lalapit sa kanila, sa Filipino partners na politiko, partido, kung sino man, para sabihin na gawa ng paraan ang kanilang mga boto. Kapag ka nagkaroon ng irregularity ng boto ng more than 10,000, that's life imprisonment at non-bailable. So sabi ko sa kanila, ayaw ko pare-pares tayong makukulong dyan. Nitong nakalipas na mga linggo, inamin din ng COMELEC na may mga grupong nagsasabing kaya raw nilang i-hack ang sistema ng Miro. Nakatimbre na raw ito sa NBI para mapigilan. Pero ang mismong kumpanya, kumpiyansang malabo raw mahak ang kanilang mga automated counting machines o ACM. There is no external connection such as Wi-Fi, so outside connection is impossible. We could track the monitoring of how the transmissions and such, the reporting is being conducted. Bukod sa banta ng hacking, sinagot din ng Miro ang mga nagdududa sa kanilang kredibilidad. Una na rin kasi silang inakusahan noon na pumalpak sa paghawak ng eleksyon sa Iraq at Democratic Republic of Congo sa Africa. 야당이 됐는데 There were 3 months of manual recount of the votes that they got from the machines. But the accuracy of the votes of the recount came at a 99.9% accuracy, and it cleared us of all any irregularities and any issues. But those good news are not reported. Sa panig naman ng COMELEC, sinabi nitong pumayag ang Miro na ipakita sa publiko ang gagawing source code review. Imo-monitor din daw ng Department of Information and Communications Technology o DICT ang buong proseso ng halalan. Nakamirror po ang DICT base sa aming terms of reference. Ibig sabihin, kung ano yung tinatanggap ng Telco Exchange, makukuha din po ng DICT. And the National Telecommunication Commission will be a nominal party sa lahat ng kontrata na papasukin ng COMELEC when it comes to transmission. Isa rin daw na pamamaraan ng COMELEC para masigurong transparent ang susunod na automated elections ay ang paghihiwa-hiwalay ng mga magiging provider nito. Kabilang dyan ang pagkakaroon ng contractor para sa hardware at software na iba sa mga mahala naman pagdating sa transmission. Sa ngayon, ongoing pa ang procurement process sa hahawak ng secure electronic transmission at internet voting na gagamitin sa mga Pinoy sa abroad. May 6 na buwan naman ng Miro para makumpleto ang rerentahang 110,000 units ng makina para sa halalan. Nagbabalita mula sa frontline, Mon Gualvez, News 5. Mga kapatid, Jiggy Manikad po, iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa konkreto, kumpleto at komprehensibong balitaan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.